Ito ang inyong Tia Denny. Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos namin layo ni magdulot na ikagagaan, hindi man tuluyang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako pong mag-uukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hininam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang batiin ng pagsubok ng kapanaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liyam sa inyong Tia Denny. May salita sa wikang Ingles. If you can't fight them, join them. Kung hindi kayang kalabanin, kaibiganin. Madaling sabihin, subalit mahirap gawin. Itong problema ng isang naninirahan sa Molave, Tondo, Maynila. Sumasangguni, ano kaya mabisang gawin? Kukublin natin siya sa pangalang Lena. Dear Tia Deli, 4 na po ang aking anak. Masasabing walang problema sa asawa sapagkat napakabait at mapagmahal ang asawa kong si Bobby. Malaki ang bahay ng mga biyanang ko kaya ang bahay na yon ay hinati sa 2 magkapatid. Wala naman ako naging problema noon sa mag-asawang Anton at Sonia. Hindi nagkaanak sina Kuya Anton at Ate Sonia kaya sila'y umampon. Sa kanilang ampon nagsimula ang problema ko. Ang bulaklak ko sa... Sinong pabigtar sa bulaklak na tanim kong rosas? Ma, si April po. Ano? Opo, nakita ko po siya kanina. Kinuha niya yung bulaklak ng tanim po ninyo. Naku, umira na naman ang kakulitan ng batang yun. Naku, talaga. Bakit? Si April pinikta ng bulaklak ko. Kaya mo na. Bata yun. Kahit bata, dapat tinuturuan ng matatanda. Oh, tama na. Yung puso talaga? mo, baka malaglag. Ate Sonia, ang anak mo may ginawang kalokohan. Tapanak ko na naman? Pinigtan niya ang bulaklak sa tanim kong rosas. Ang tagal ko pa namang hinintay na mamulaklak ang tanim kong yun. Magkano ba naging damage? Babayaran ko. Ha? Hayaan mo! Papalitan ko na lang mga halaman mo. Mas maganda at mas mahal. Mura lamang ang bili ko roon. Walang kasi yun eh. Kaya nga lamang, halos 2 taong kong inalagaan yun bago na mulaklak. Kaya nga, babayaran ko eh. Siguro naman hindi yun aabot ng 3,000 piso. Konsentidora si Sonia sa kanyang anak-anakan. Lagi itong kumakampi kaya lumaki ang ulo ng bata. Maging sa paaralan, naging sakit ito ng ulo ng kanyang mga guro. Bobby, mahal ikaw na nga sa mundo sa anak mo. Isasabay na yun ni Kuya Anton. Maya-maya lang narito na yun. O ayan, may pumapasok na kotse sa garahe. Tiyak si Kuya na yan. Oh, ayan. Ayan ang anak mo. Paano po? Oh, May. Oh, bakit ngayon lang kayo? Oo nga. Kasi po si April nadala sa principal's office. Ha? Bakit? Sinaksak po kasi niya ng ballpen yung classmate niya. Ha? Nagkaroon po ng sugat. Dinala sila dun sa principal's office. Ganun? Teka, tama na yung chismis. Tiyak, gutom ng anak mo. Pakainin mo na.
Nagbabasa. Nauulanin ko. Ang lakas ng tulo sa hose ng tubig. April! Sandali lang ha, dadaan ako. So, Ilayo mo muna yung hose ng tubig. Ibaba mo. ayaw ko yata. Ang gusto ko, pasain ka rin, oh. Ganito. Naku, wag, hoy! Nakabihis na ako! Wag! Hoy! Sige, Ah, maligo tingnan mo ka nangyari, ulit. oh. Maligo ka ulit. Halika, dapat ka maldita mo, ha? Halika rito! Aray! Halika, ha? Aray! Wag! Salbahe ka! Salbahe ka! Gago! Aba, Gago! marunong ka pang magmura ngayon, no? Ang pagkasampal na yon ni Bobby sa anak-anakan ng nakatatandang kapatid umabot sa barangay. Dahil nagreklamo si Sonia, wala naman nangyari dahil napatunayang nagmura sa kanyang uncle si April. Ngunit yun ay naging mitya ng iringan ni Lena at Sonia. Sonia, binigyan mo ba ng ulam sa kabila? Ka ng Sonia. May sinasabi ka? Ay, nako. Kala ko naintindihan. Sabi ko kung binigyan mo ng ulam sa kabila. Ang ibibigay ko sa kanila, hayaan mong pakinabangan na lamang ng baboy. Sonia, Wala nang matitikbang masarap na pagkain ng kapatid mo, tsaka yung asawa niya. bakit naman? Mga walang yan sila eh. Pumapatol sa bata. Uy, may katwiran naman si Bobby, ha? Ang anak mo, hinahayaan mong magmura. Hindi nagmumura ang anak ko ha, kung hindi masasaktan. Sinampal niya yung bata eh. Di talagang mumurahin siya. Nagmura muna ang anak mo bago nangyari yung pagsampal. Kahit na ano pang katwiran mo. Galit ako ha, galit ako ha. Galit ako, Anton, galit ako sa kanila. Kung bakit dito pa sila tumira. Bakit hindi pa sila umalis dito? Sonia, pinaghati sa amin ang bahay na ito. Sa amin ni Bobby. Hindi ba maliwanag yun sa'yo? Kung bakit naman nasa labas ang pilas kong masungit. Ay, pabatiin ko na lamang siya. Kasubuan niya. Madadaanan ko. Ate? Che! Oh, Diyos ko. Dagdagan mo po ang pasensya ko. Dagdagan mo po. Lalong lumala ang namamagitan sa dalawang babae. Mataas si Sonia at kahit mismo si Lena na ang bumabate, binabaliwala ito ni Sonia. Kaya nagpasya si Lena. Humana kayo na malilipatan. Bakit naman gusto mo umalis sa bahay na yun? Bahay yun ang biyenan mo. Gusto ko po ng tahimik na buhay, Tata Baste. Mas gusto ko dito na medyo maliit kaysa sa bahay na yun na malaki nga. Lagi ko namang nakikitang nakasimangot ang bilas ko. Eh, huwag mo intindihin. Pwede po bang hindi ko intindihin? Lena, Gusto ko na po dito. Dito sa paupahan ninyo, Tata Baste. Ayoko na doon. Lagi naman ako nag-aalala. Away lamang ng mga bata. Pinalalala ng bilas ko. kumakampi ba ang bayan mo? Hindi po, pero masyadong mabungang ang bilas ko eh. Baka po hindi makapagpigil si Bobby, mapatulan siya. Sila namang magkapatid na mag-aaway. Mabuti na yung umiiwas na lamang sa gulo. Ano? Umalis na tayo dito, Bobby.
Ayaw kong mag-away kayo ng kuya mo. Lena, nagkakasundo kami ni Kuya. Kaya walang problema doon. Bobby! Ang bahay na ito, mana namin sa aming mga magulang. Kapos tayo. Parang sinabi mo nang si Sonyang siyang magre-reyna. Hindi tayo aalis dito. Hindi tayo uupa sa ibang bahay. Dito, isipin mo, libre tayo. Amilyar lamang ang pinaghahatian namin ni Kuya. At huwag kang mag-alala. Hindi konsentidor si Kuya. Marunong umunawa yun. Bobby! Kilala niya ang kanyang asawa at alam na alam din niyang ugali ng kanyang anak-anakan. Nagsisisi nga siya kung bakit umampun pa siya. Gusto ko nang tuluyang umalis sa bahay na ito. Ayaw naman ng asawa ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa Delhi. Bakit ba may mga taong katulad ng bilas ko kumakampi sa bata? At batang ampun lamang. Tama bang umalis kami? Sa tinawag nating Lena, ito po ang ating maitutugon sa kanyang liham. Madalas nang masabi, maging sa magkakapatid, magkakapitbahay, magkakaibigan pa nga kung minsan, nagkakaroon ng di pagkakasundo na lumalala hanggat di nagpapasensya ng husto ang isang panig. Kundi man, magkakasalpukan yun. Pinoproblema mo, asawa ng iyong bayaw, kinukonsinte ang kalokohan ng kanilang ampon. Gusto mo nang umalis sa tinitirhan ninyo. Nakalahati ka mo ay para sa asawa mo, dahilan yun ay sa kanilang dalawang magkapatid lamang. Ayaw naman pumayag ang asawa mo sa iyong ideya. Liban sa hati sa amilyar, siguro naman hati rin kayo sa konsumo ng kuryente, tubig at wala kayong upa sa bahay ng iyong biyanan. Nangihinayang marahil ang asawa mo sa ibabayad ninyo sa upa. Dahil ang napakamahal naman talaga ngayon ang upahan sa bahay. Ang bahay bang naturan ay hindi maaaring hatiin ng husto. Ibig sabihin, maghiwalay kayo ng entrada, ng kitchen, ng sala, ng lahat ng partes ng bahay. Kung magagawa yan, pabakuran nyo na rin ang saganang inyo at nang hindi makapamerwisyo ang sinasabi mong salbahing ampon ng iyong bayaw at bilas. Kung ayaw pumayag ang mister mong lumipat at lumayo kayo, kung hindi rin po pwedeng hatiin na ng husto ang bahay ng iyong biyanan, siguro mainam na magsa Dr. Jekyll and Mr. Hyde ka na. Magdalawang personality. Maging pasensyosa at sweet kapag kaharap ang bilas mong konsentidora. At kapag di siya kaharap at namemerwisyo sa inyo ang kanyang ampon, abay pandilatang at banatan ang salbahing bata. Nakulang sa turo ang mga umampon sa kanya. Tiyak magsusumbong yon. Kapag nagsumbong at kinampihan muli, abay maging matapang ka na rin. Ba't ka ba masisilong sa bilas mo? Yan naman ay hindi na kailangang ituro pa sa iyo, hindi ba? Pero kung di mo alam, off the air, kung gusto mo, tuturuan kita. Kapag naman di natakot sa iyo yun, ewan ko na. Alam mo kung minsan, kailangan ng konting golpe di gulat upang mabigyan ng leksyon yung mga nakaiinis sa iyo.
Aral sa isinadulang kasaysayan. Pagpili ang bata, nakatutuwa kung hindi nakasisira. Pero kung paloko ang inuugali ng paslit at ito'y kinukonsinti ng kwenta magulang, abay kailangan huwag palampasin. Sa totoo, kahit na yata gaano ka-spoiled ang bata, nakukuha naman sa tingin ng mga yan eh. Kung itong tumititig sa kanila, ay malakas ang karakter.